Good morning mga kababayan. So maaga tayo nagising today para makapagbigay ng update sa bagyong Tino na may international name na Kalmegi. So nakakapanood ko lang din ng Pag-asa update nila na as of 10 p.m. kagabi nasa 605 km east of Giwan, Eastern Samar na yung bagyo, but based sa ating satellite image ngayon as of 4 a.m. yung bagyo ay nasa 442 kilometers na from Giwan, Eastern Samar. At ang bagyo po ay patuloy na binabaybay yung westward. At ngayon ay ang kanyang lakas po ay umabot na up to 110 kilometers an hour up to 135 na may pagbugsong up to 135 kilometers an hour. At ang kategory niya at the moment is at severe tropical storm. So kung titignan natin yung distance niya from yung sa mata ng bagyo is nasa 442 km na siya from Giwan, Eastern Samar. At ang forecast nito ay ang sabi ng Pag-asa kanina, dahil babaybayin nito ng bagyong ito ang mainit na temperatura ng karagatan, ay mas may malaking possibility na magiging super typhoon ito bago mag-landfall. Kaya pinag-iingat lahat ng mga kababayan natin sa Visayas, dahil hindi ibig sabihin na wala tayo sa mata ng bagyo ay mahina na yung bagyo natin, kasi napakalaki po ng weather system na ito. Kaya halos buong Visayas po ay affected nitong bagyo na ito, kaya pinag-iingat pa rin lahat. So ito yung tinatawag nating cone of uncertainty. So ito yung possibility kung saan pwedeng mag-landfall yung bagyo dahil sa sistema na ito, napakalawak niya. Kaya from here Tacloban up until Surigao City yung kanyang coverage ng cone of uncertainty. So pwedeng mag-landfall itong bagyo na ito within this area based sa ating model na sinusundan. So napakalawak niya. So kagabi nagkaroon tayo ng update at bahagyang nag-change talaga yung direction niya, at ngayon ay nasa area na siya sa below Baybay City. So tinatamaan na niya ngayon yung Silago, Inupacan, Leyte, at Hinunangan, Sogod, Maasin. Itong area na ito yung kasalukuyang nasisentro ng kanyang mata dahil sa model na sinusunod natin. Again, sinasabi natin dito na pwede pa rin itong magbago anytime. So habang papalapit yung bagyo, mas lalong lumalakas yung hangin. So ngayon ay nakategorize na siya up to severe tropical storm, at may malaking possibility na magiging super typhoon dahil sa mainit na temperature ng karagatan na babaybayin itong bagyo. So mag-ingat tayong lahat mga kababayan natin sa Visayas region, sa Samar, sa Leyte, Surigao area. So prepare na tayo as early as now habang hindi pa malapit yung bagyo. And pupray pa rin natin na malusaw siya or maging mahina yung bagyo, dahil mapinsala po talaga itong bagyo na ito, at aabot siya, possibility ng hangin nito ay umaabot ng up to 165 km an hour, at ang pagbugso nito ay mas lalakas or mas mataas pa dyan kung makategorize na siya as super typhoon. So manatili po tayong manood ng Pag-asa dahil sila po ang nagbibigay ng updates, official na nagbibigay ng updates, pero sa atin dito ay tinitingnan natin yung satellite images. Ito po yung binagbabasehan natin at the moment. So yun, mas maigi na po tayong maging over-prepared kaysa under-prepared, kasi based sa ating mga napapanood at napoobserbahan ay malakas po talaga itong bagyong Tino na ito. So ito lang muna yung update natin sa umagang ito, guys. See you again later after maybe around 7 or 8 a.m. God bless, guys, and prepare as early as now.